og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Malayo pa pabit ang atong ebanghelyo karong adlaw. Brad, mga isunan, may munta kayo tanan, ang labi na kung nagsunod ka na mo sa among programa karon, may munta. Kaya akong pagpambit ka nung sa sagol pagkutanan ni. Kay kani kong ingon din na doon sa krus ni Jesus, nagparo kay inahan. Munya, kanila yung inahan na si Maria, ano na isuon sa iyang inahan nga asawa ni Cleophas, Maria sab. So si Maria Magdalena sab tulok ka Maria kini iyang kining naasa tila ni Jesus. So ang akong pangutana ay balikan. Ngano man nga si Jesus miingon man ngadto sa inahan nga babay siya ang imong anak. Unsa may sabutan ni Brad nga babay maging pangalan sa ina, ibig yung taong mo siya nga inahan. Siya ang imong ina. Ano ron? yes. So, ano, dito kayo yung pag-aambis sa ebanghelyo, kaya na akong pautana, ha? Question and answer question. Ang sa kitawag ko proto ebanghelyo sa Genesis 3:15. Nayo sa kababay nag-iskutan nga sa mabot na panahon ng kinibayan na kung kaliwat sa babae may dudugmok sa ulo sa bitin. O si Kristo o si Jesus ang ipasabot niya na. So ang pati pasabot na nga pahibaw ni Suno ni Jesus Kristo na kinini ang inahan mauday ang babae na giskutan sa Genesis. O kamihan pangingon nga babae ani ang mga anak mo ka na ang pag-intrigo kang Jesus ngadto sa iyang tinun-an ni mahal. Kaya lagi si Jesus sa may laing igsoon gusto niya nga iyang ibilin ang iyang inahan ngadto sa iyang pangga nga apostolis na si San Juan. Mga miyo siya nga babae ang iyang imong anak, Berka, mama, hari ka sa imong anak. O anak, kung iyang imong inahan. Ang buti pasabot nga nana nga time gusto si Kristo nga ang mga tao muila kang Maria nga inahan o si Santa Maria po mo isip nga anak ngadto sa iyang mga inun-an iyang mga sumusunod. Unay pag-intrigo ni Jesus nga kinahanglan ni kita nga mga sumusunod ni Kristo nga atong isipon nga inahan ang iya pod nga inahan. Kaya kung isipon nato nga si Jesus atong igsuon, natural lang nga si Maria ato kung isipon nga igsuon, ang inahan, kay igsuon man ako si Jesus. So, mao kana ato ang pagtinaw sa ang ebanghelyo nga ngano nga gitawag man siya og babae tungod kay gusto sa Ginoo nga kining iyang inahan mao di ang babae nga gisgutan sa Jesus Christ. Nay follow-up na pangutana? Na Brad, kaning giingon ni Brad nga. Sukan niya adto Brad, sukan niya adto pagkasultihan atong gayon na sa pag So kanya to gipapuyo na si Maria sa balay sa balay. tungod kay wa man lagi igsoon si Jesus nga kapinlan sa iyang pinangga nga inahan. Unang iyang gipapuyo dito hangtod nga namatay si Santa Maria dito sa panimalay ni San Juan. So siya mo ay naglubo sa San Juan, siya mo ay nagtuwan, man hangtod nga siya gilubog. Muna nga dito na siya nagpuyo sa kanghuan nga panimalay. Sa ato pa Brad, si Maria Brad, wa isipa yang bana si Jose, kay wa na puwi sa balay ni Jose. Patay naman sa kawan. Patay sa katigwangon. Wala na si Jose kaya buhay pa si Jose. Maingon pa si Jesus nga babae, ito kani patay. Uli dito sa balay kay tuwa pa yung bago yung bana.
Ganong iya lagi trigo sukad dito nagipapuyo, di ba? Meaning wa lagi gidagpan, wa lagi gidagpan ng iyang inahan. Wa na susi, wa ko'y mga igsoon. Kuna nga way lain kadagpan ang iyang gimahal nga tinunan. Ang kuan sa tingali ana bro Lolot na ang interpretation pud ana sa Biblia ang kuan gikan man sa Hebrew Latin to Greek in English ang babae murag sa ilahang konteksto senyora meaning murag senior ba man higher na bitaw na siya bro Pagtawag sa babae. mao na gitawag siya og babae so ang hubad ana sa Bible mao na ang English ana sa senior babae mura ba og high nga senyora kabantay mo na uban ang Lord gani sa Italian is signore so ang higher sa babae tawag nila senyora so ang equivalent ana mao na siya senyora mo ng babae so mao na mo mitahod si Jesus pero ang iyang gitawag sa mahal nga inahan senyora or agamay senyorita pero ini ka senyora so mirig higher nga tawag Vital maglibaw jud ang mubasa ni ba literal na to ang basa literal bro pagsabot. Di kita na pasabot. Okay mong literal na siya, di man po sa'yo, kung yung babae, sakto mo po na, kay babae man si Maria. Babae pa Maria. Di ba? Ngayon na mong lalaki, sa'yo ka. Lalaki, aniya, ang imong anak. Pero ang ko, ano na pala yung term sa English na mas higher pa sa kumpara sa woman. Kanang ladies. Ladies and gentlemen. senyora Wala siya kanang pinaka-highest na tawag na person sa babae is respect. So, sa panahon sa mga Hudyo, kung tawag gani ka o kanang ladies o babae, kana sa nakadako na pagtahod nga tuloy kahatag nga sa babae. Okay. Kining Brother Char, okay, dahil po ka na? Sa ito Ebanghelyo karon. mumbo raman siya bro igano So, atong Ebanghelyo karon, mao ito ang pag-intrigo ni Jesus sa iyang pinangga ang inahan ngadto sa iyang tinub-ang timahan. Kaya wa man lang hinay kadagpan, kaya wa may igsoon si Jesus, way mga kanang partidos nga kabilan. Muna nga dito sa iyang tinub-ang patan-on o buutan o usa sa iyang gipili nga apostoles. Muna mo ni pamalandungan sa itong mga igsoon ng mga dili Katoliko nga kung tinuod pa nga si Jesus adunay mga igsoon o anak ni Birhen Maria ngano man nga dito man papuya si Jesus at si Maria ni Jesus sa dili niya parente. Muna inyong pamalandungan nga mayroon tayo mo nga kining mga igsoon ni Jesus matpa sa Mateo 12:46 nga ang iyang mga igsoon nas gawas puloy kita ug ang iyang inahan. Nga mo pasabot ba kanang igsoon mo diha mga anak kuno na ni Maria nga ang amahan si San Jose. Niya konklusyon na yun sila nga si Jesus doon ay mga igsoon nga anak ni Maria o Jose. Mo na ilang konklusyon. Pero kini atong Ebanghelyo karon, paano mo kayo nga atong masabot? Nga wa igsoon si Jesus sa ulo. Tungod kay dito lagi gibilin sa lain tao. Ug sukad niadto dito nagipapuyo si Maria ni San Juan. Sukad niadto. O gani sa tradisyon si San Juan o sa nagpahiluna ni Santa Maria, samtang siya namatay. O sa pagtanaw niya sa luganan, nawala na dito ang lawas ni Santa Maria. O nag-assume nga body and soul di pasaka sa langit. Wala na itabo. Wala na sa Biblia. Kaya dili man tanan nasulat sa Biblia. Nas tradisyon. Wala na mga igsoon ang ito ang pagkinaw sa Ebanghelyo. O karon ato ang tagdon kini pangutana ay pangutana nga giandam ni ato ang igsoon si Sister
Rhea. Tagalog mo dahil. Manuales. Rhea Manuales. Manuales ba ito? Ha? Kanido. Kanido? Manuales. Manuales. Manuales eh? Manuales Carido. Kung katoliko pa ko nung gitukod ni Kristo, manong wala may mabasa sa Biblia. Wala yung kasagaran nga, kung katoliko pa ang gito po ni Kristo, nga nung wala may mabasa sa Biblia. O muna mga katarungan po sa ubang tinuuhan, dili kuno katoliko ang gito po ni Kristo, kaywa ko na mabasa sa Biblia. Matod pa nila, mabasa pa kuno ang Iglesia ni Kristo. Pero ang tinuod mga kaigsoon sa Mateo 16:18, nga niyo si Kristo nga, I will build my church. Kanang si Kristo mo ay founder, o usa ra ka iglesia ang iyang gitukod. O kining maong iglesia, kung mo kay si Kristo mo ay magtutukod, tawgon kini siya iglesia ni Kristo. Matod sa Roma 16:16. Ang mga iglesia ni Kristo nangumusta sa iglesia sa Roma. Ito pa, kining iglesia nga nangumusta dito sa Roma, kauban na sa church in Rome. Sa ito pa, kanang iglesia diha, dili ni mo makit-an word for word Catholic nga naman o sa may nahitabo. Tungod kay ulahin na ang paggamit sa pong Catholic. Isa may nagngalan si St. Ignatius, 110 AD, ginganlan ni St. Ignatius ang iglesia nga gitukod ni Kristo o Katoliko. Sa to pa, tawgo na siya og Iglesia Katolika. Ngano? Tungod kay ang gitukod ni Kristo nga iglesia, mikaylap man sa tibok kalibutan, mo nang gitawag sa Ignacio og Iglesia Katolika. Gikan sa Jerusalem, Catholic in time, Catholic in place, Catholic in doctrine. Katoliko, gikan sa Jerusalem, miabot sa Roma, miabot sa Espanya, miabot sa Pilipinas. Og ang iyahang tuig, 33 AD. Mingabot sa Roma, 42 AD. Mingabot sa Pilipinas, 1521 AD. Sumaw ka na ang iyahang panahon. O ang iyang teaching, Catholic and doctrine, nga gipasukad gayon sa mga apostoles. Wala nga, apostoles, nga hangtod karon walay bugto na kutay, ang iyahang pagdumala, nga walay pagkapalong, o walay pagkahanaw. Nga naman, kay niyo si Kristo nga, bisan pa hanggang haan sa kamatayo, dili gayon makabuntog niini. Sa tupa, kining simbahana, mukaylap gayon kini sa tibok kalibutan, nga walay pagkabugto, walay pagkatapos. O niyo ba si Kristo, Mateo 28:20, o hinumdumay akong mag-auban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa to pa, kung nahimong Katoliko ang iglesia ang iyang gitukod, kay lawas man ni Kristo, o si Kristo ang ulo, sa to pa si Kristo Katoliko. Siya ang ulo sa iglesia Katolika. Mayon sila nga naman may mabasa ang Katolika. Sa kay kaingon ko na, ang Bible, natapos ang iyahang pagsulat 100 AD. 100 AD. Sa to pa, ang pong Catholic 110 gigamit ni St. Ignatius. Sa to pa, ayaw na mo pangita og naabay mabasan Katoliko sa Biblia nga letra, kundi mao'y pangitaan ang iglesia nga ginganlan og Katoliko. Mao ka na mga kaigsoon ko na Kristo. Kita ang tinuod na Katoliko. Ay, thank you. Ada welcome. Okay, may pagabot ni Inday kuan Nicole. Mo tanar ba ni Inday Nicole? Okay, matay tubag mga igsoon nga dili may moingon nga mabasa letra por letra ang ngalan Catholic apan ang iglesia ang ginganlan letra por letra mabasa sa Biblia. Ang iglesia nga ginganlan Catholic mabasa sa Biblia. Kanang gitawag og iglesia ni Kristo, mao kana ang iglesia Katolika. Apan giunsa man pagngalan ni St. Ignatius. Matod pa sa the question box na yun rin,
The name Catholic as a name is not applied to the Catholic Church in the Bible. Muna nga, maingon kita nga, wala gina-apply o gi-appeal. Nga naman, kay ulahin naman ang mga paggamit sa term. Kung atong bansahon, although the idea of the church in the mind of Christ and the apostles is clearly set for by this Greek word which means universal. Saint Ignatius of Antioch, writing to the Christian of Smyrna about the year 110, is the first to use the name. Giyos man pangalan, the Catholic Church. He writes, word of bishop is, there let the multitude of believers be. Even as where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Ngayon mo di ba sabot, nga habunghain kani ang obispo, uban kani ang pundok sa mga magtutuo. Habunghain kani si Jesucristo, uban ang Iglesia Katolika. Ito pa, mao kini ang pagngalan ni San Ignacio. Nga pinili ang Iglesia, nga gitupo ni Kristo, nganlan kini og Katoliko, nga ang buti pasabot, universal, ipalukop or malukmanon sa tibuok kalibutan. Mao kini ang atuang mabasa sa libro The Question Box, nga gamiton gani kini sa mga iglesia ni Kristo, mga kigigsonan, pagprobar nga dili kuno Katoliko ang itupo ni Kristo. Pero ang tinuod niya sa kanang pahina 132 nga ang iglesia ni Kristo mao ang Iglesia Katolika. Okay? Sige, daghang salamat kay Edgar. Ikaduha nga pangutana, nganong gitawag man kuno nato unang Santo Papa si Pedro sa Roma, nga unta wala man kuno tay mabasa sa Biblia nga niadto siya sa Roma? Sa Biblia, natay mabasa sa Biblia nga nagadto siya og Roma sa 1 Pedro 5:13 nga wala tong mabasa madaan diri ang Biblia sa mga Protestante. Pero sa atong basahon diri sa Quran, kini ay The World Almanac and the Book of Facts. Atong basahon diri kay kinahanglan nga ato aning atagan o pagtagan niya sa iyang pahina 685. Kamatuoran kasi siya kay Pax na, di ba? Dayon dire, the Roman Catholic Church named the Apostle Peter as founder of the church in Rome and the first pope. He arrived there circa 42, was martyred there circa 67. Nato pa niabot siya dito sa Roma tuig 42 AD. Sa to pa kung mingon ta nga wala si Pedro kadto Roma kay walay mabasa sa Biblia. Kung walay mabasa sa Biblia nga siya ni kadto Roma, mobalik lang to ta sa history. Kay matod pa sa hubot sa utso sa kanang gitawag og the Living Bible, read the history books and see. Basaha o tanawa ang mga libro sa kasaysayan. O kisa may nagbuot sa kasaysayan. Matod pa sa Isaias Kapitulo 41:4, ang Diyos mo'y nagbuot sa dagan sa kasaysayan. So kaya ang Diyos may nagbuot sa dagan sa kasaysayan, mubasi ta sa kasaysayan. O kung saan may isulti sa kasaysayan, si San Pedro nag-aabot sa Roma tuig 42 AD, o dito siya namatay, gimartir, panahon ni Emperador Nero, o kining dito gilubong. So mabalik ta sa realidad. Diin siya gilubong. Kuya karon kay ang history, namatay man siya sa Roma, o dito gani gipatay sa panahon ni Emperador Constantino, ani Emperador Nero. Natong tuig sa City City. Muna nga, kung dili mo matuo nga si San Pedro na adto Roma, ang pangutana, dis aman di ay siya gipatay. O dis aman po siya gilubong. So, problema nila na. Ang pagtubag, kung di is agi patay, dis as siya gimartir, o dis as siya gilubong. So, ilan ang problema.
Pero sa Biblia, mabasa ba nga si San Pedro gitawag og pangulo? Ato mabasa sa kini 1 Juan, 1 Pedro 5:1. Ato basahon sa 1 Pedro 5:1. Nga miyangkon ba si San Pedro nga pangulo? Dayon. Kaninyo mga pangulo sa iglesia, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos ni Kristo og mag-ambit sa himaya nga ipadayag niya. Naghangyo kaninyo nga alimahan ninyo pag-ayo ang katawan nga gitugyan sa Dios diha kaninyo. So di basta-basta ning kining otoridad nga makamando ka sa mga pangulo. Ingon nga ako pangulo, kamo sa pangulo. Atimanan ninyo ang katauhan sa Dios. Nga ambot na pasabot, nga atong sa kapapa, pangulo, labang pangulo sa iglesia, o ang mga kardinal, mga obispo, mga pangulo, usab sila sa nagkailaing diocese. Muna niyon siya, ingon nga ako pangulo, naghangyo ako kaninyo nga mga pangulo, at imanan ninyo ang katauhan sa Dios. So, labaw siya sa maong otoridad. So, matoy tubag sa nindot kayo nga pangutana, Iday. So, ikatulong nga pangutana. Ang gingon kuno sa Biblia, balaanan mo ang ikapitong adlaw nga sa ila pa Sabado. Ngano ang inyo ang ato kunong simbahan, gibalaan ang adlaw nga Domingo, mao ang adlaw sa pagsimba. Ang pagbalaan sa adlaw nga Sabado, Domingo, dili man kita mo nagbuot, kundi ang nagbuot ang mga sumusunod sa itong Ginoo. Nga naman, tungod kay nasa Mateo 28:1 nga ang itong Ginoo nabanhaw sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. O sa versikulo 9, gisugat nila ang Ginoo o gisimba nila siya nga adlaw ng Domingo. So, pagkabanhaw sa Ginoo, gisimba sa mga apostoles, sa mga tinud-an, ang Ginoo. O kini mauna ang i-practice atong mga unang Kristiyanos. Nga ang mga apostoles sa ilang pagpahulay sa adlawng Sabado, mibalhin na sa adlawng Domingo, kay ang takna sa Hebrewanon 4 versikulo 8 ngantos 9, naghisgot na og laing adlaw. Kanang hisgotan nga laing adlaw, Domingo na ug dili na ang Sabado sa mga kanang Kristiyanos. Kay matod pa sa kining libro nga Church History, matod pa dire sa pahina 107, in remembrance of the resurrection of our Lord, the first day of the week was kept holy from the days of the apostles. Nga kini di ang unang adlaw sa semana, mao na kini ang kanang gibantayan o gibalaan nga adlaw panahon pa sa mga apostoles. Mao kini ang naa sa church history o sa kining gitawag og World Book Encyclopedia Volume 2, page 77. Jerusalem is a city of 3 Sabbaths: Friday, Muslim; Saturday, Jewish; and Sunday, Christians. So dito dahil sa Jerusalem, mga igsoon, doon ay tulo ka mga dagko nga relihiyon dito: Islam, ang ilang ipapawalay dito, Bernes; ang Judaism, ang ilang ipapawalay dito, Sabado; ug ang Christian dito, Domingo. So balik tanto ta sa history o sa realidad kung madto tayo sa mga lugar. O matod pa sa World Book Encyclopedia, ngayon, Sunday is the first day of the week among Christian peoples. It is the day set aside for rest and for worship of God. Mao kini ang atuang
nabasa mga kaigsunan ko ni Kristo. O sa gitawag o Webster Elementary Dictionary, matod pa diri, Sunday, the first day of the week, the Christian Sabbath. Sa kuno, ang Domingo, unang adlaw sa semana, mao ang ipapahulay sa mga Kristiyanos. Wagi kay mabasa sa mga referensya nga ang unang mga Kristiyanos may pahulay o Sabado. Human mabanaw ang atong Ginoo. O matod pa, Sabbath, the first day of the week, as Sunday, kept for rest and worship. O matod pa, Sabbath is the rest day of the Jews. It comes on Saturday, the seventh day of the week. Today, Christians also use the word Sabbath for their Sunday. Isa ka sa katapitan magbasa sa mga libro. The World Book Encyclopedia, Volume 17, page 2, nganto sa 3. O sa may kaingon diri, Christians have generally adopted Sunday as the Sabbath because they believe that Jesus Christ rose from dead on Sunday. Mao kani ang mabasa na to. But the Seventh-day Adventists, a Christian denomination, observe Saturday as the Sabbath. Judaism. So ning sunod lang sila sa adlaw ipapahulay sa mga Judaismo. Sakto sila kung Judaism sila. Apan Kristiyanos man sila. So sayop sila magpili sa mga adlaw nga ipapahulay. Jadi Royal International Encyclopedia, Volume 17, page 5. Christians have generally adopted Sunday. Christians have generally considered the Sabbath to be fulfilled by Christ's Sabbath's rest in the tomb and celebrate instead the Lord's Day, Sunday, as a weekly day of worship. It is the first day of the new week, symbolic of the unending day of the Lord, the day of Christ's resurrection and of His expected return. So, kung mayon ta nga kining Domingo mo ang adlaw sa Ginoo, kung mo pahulay ta sa adlaw nga Domingo, unya ang Ginoo day bumalik day sa Ginoo ning adlaw Domingo. Inagbalik day ang bumalik day Ginoo sa adlaw Domingo. Nindot kayo kay nata sa simbahan nagtapo. So mao man ang gisuwat dinhi mga kaigsunan. Kaya gibatasan sa mga unang mga Kristiyanos sa kanang buhat kapitulo 20 nato ba diri Collier's Encyclopedia Volume 20 page 316 from the Apostolic Times Acts 20 verse 7 the Christian consecrated the first day of the week by the celebration of the Eucharist. So mao na gibatasan na sa mga apostoles na sa primerong adlaw sa semana ang mga unang Kristiyanos nag-celebrar sa santos nga misa sa Eucharistia pagtipik-tipik sa pan nga mga lawas sa Ginoo. So dito ni malalis sa mga kaigsuunan. Gahay man nila lison mo na pangutana. Kung ingon mo nga ang Domingo dili ko paulay sa mga Kristiyanos. Ang pangutana, asa man mabasa nga ang unang mga Kristiyanos ni pahulay og Sabado. Hangtod karon wa na matubag ng pangutanahan. Ang unang mga Kristiyanos nga naman nga ninglain man sila adlaw mga igsoon. Tungod kay lahi naman sila pagtuo. Kristiyano sila, unya mosuod sila sa templo sa adlaw Sabado, niya di sila pagtuo. Makaguliya sa ito. Ang usa nagsimba, ang usa ka grupo nagsimba sa Amahan, Diyos Amahan. Ang usa ka grupo nagsimba ni Jesucristo. Di ba mag-away sila dito kay di sila parihag pagtuo? Ang mga Hudiyo wala mo tuo sa tong Ginoo.
wala mo to ni Jesu Kristo. O niya, magsige sila to, Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ! Hallelujah! Di ka mga suko ang mga Judaism dito. Usa na ka, adlaw, ipapahulay. Kung ang mga Kristiyanos, musod sa templo, o niya, magday sa Ginoo sa templo. Adlaw sa Sabado, di ka mga suko ang mga Judaismo, mga Parisiyo. So, common sense lang atong gamiton ang ang sentido common. Mga Sabadista, gamita ang inyong sentido common. Kay mingon mo nga ang mga Kristiyanos adlaw Sabado ang ilang adlaw papahulay o ang ilang pagtuo lahi na kung sa kay may tabo. Kamo ko na dito be. Kay Sabado mga inyong adlaw papahulay. Kamo mga Sabadista. Adto ko na mo dito sa Israel. Iya dito, suod mo sa sinagoga, sa templo sa mga Judaism. O niya pagdayag mo dito sa ngas Ginoo, di ba putlag uod ito? Wala lang, suod mo dito. Kay parihar naman ka mo. O kuwan, ang Kristiyanos o ang Judaismo, parihar. Sa Sabado, dahil kag mayo ang Ginoo suod sa templo. O di ba mo lutoson sa mga Judaismo. Okay, maraming ito pag sa nito kayo mabutan na ni Sister Ryan. Okay, live po tayo rin? Napalain niya. Ngano kulong ato mo kulong pangtuuhan ng walang nasulat sa Biblia. Nga diha kuno sa Roma 15:4, gingon man nga dili mo kini ipadaw, nga dili man kuno kini ipadawat sa Ginoo. Ang dili ipadawat sa Ginoo mo katong mga pagtulunan nga naisupak sa balaang kasulatan. Kaya dili man tanan na nasulat diha sa Biblia. Doon na gitawag o tradisyon, kanang tradisyon, wala na makargas Biblia. Bisan gani ang Biblia, gikan man na sa tradisyon. Tanan nga mga libro nga atong gi-compile diha sa Biblia, nga gihimong libro, gihimong Biblia, kining gikan ni sa tradisyon. Gikan ni sa tradisyon. Itawag siyang oral tradition. Yan na po yung itawag o written tradition. Mga scroll, mga scripture, o gipanghipos kini sa simbahan aron mahimong Biblia. Apan matod pa sa San Juan 21:25 nga adunay daghan nga mga butang nga gihimo sa Ginoo nga wala may sulat nining libro pa. Wala may sulat. Kung matod pa sa San Juan 20:30, nga daghan kayo mga milagro o mga butang ipagbuhat ni Kristo, gisuwag pa ang tanan. Ang tibuok kalibutan dili kasundan sa mga sinulat. Wala mga igsoon pa ni Kristo nga daghan kaayo gali ang nasuwat sa Biblia nga dili nato masabtan. Nasuwat sa Biblia, pero dili pa naigo. Nga naman, ikinahanglan doon na mo interpret. Matod pa sa Lucas 24:44-45, ato basahon Lucas, Kapitulo 24:44-45. Ngayon rin. Kunya, miingon siya kanila, kining mga butang nga mao gayud ang akong gisulti kaninyo, sabtang uban pa ko kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nasulat kay tungod kanako sa balaod ni Moses o sa mga sulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan. Og miingon siya kanila. Og gipasabot katong gipasabot, wa naman to nasulat sa Biblia, di ba? Kay walin naman to. Explanation naman to. Kaugalingon na to nga explanation nga wala nga masulat sa Biblia. Bakit na lang ang mga igsoon na to nga mga pastor, mayon sila nga, ang dili mabasa sa Biblia, dili na ang tuuhan. Pero sa may gihimo nila, mukotlo silang Biblia, mas daghan ang interpretasyon. Gamay ra ang ikotlo sa Biblia, pero daghan kayo silang istorya. Kung katong maong istorya mga igsoon, naa ba sa Biblia? Wala sa Biblia. Nga mo ti pasabot nga dili pa day igo
ang nasulat sa Biblia. Kung igo na ang nasulat sa Biblia na yun ta, magkuha ang isulti. Wala tayo kaugalingong explanation pa. Di ba? Sila na po inaigo sa ilang argumento nga dili na patuuhan ang wala sa Biblia. Sa to pa, kung magwali ng inyong pastor liya, ayun, nagtuhin. Tutan anak, ay pastor, kada pang imong gilit po, pastor, taas man kayo na naman sa Biblia. Oh, hala, tutan kayo, pastor, kutlo, ramang gamay bersikulo. O yan, daghan ang explanation. Tubaga na yun, ayun na pastor, kada pang imuhang wali ba nga taas man kayo, gamay ra man to gikutlo ni mo sa Biblia, taas man kayo mong wali. Musa man na nas Biblia na. Oh. So, kita ra po yun nga naigo sa atuang mga argumento. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.